Ang mensahe po na nais kong ibahagi sa inyo ngayon ay tumutukoy po ito doon sa kababaan ng loob. Nung mga panahon na iyon, si Jesus ay inanyayahan sa malaking piging o handaan. At ang mga tao noon, inuobserbahan ang kanyang mga kilos. Hindi lang siya ang inoobserbahan kasi mismong si Jesucristo nag-observe din siya. Ano yung kanyang naobserbahan? Yung mga tao palang dumadalo sa handaan, ang pinipiling upuan yung maganda, yung natatanging upuan. Kaya ang sabi ng Panginoon, pag kayo ay inanyayahan sa alinmang salo-salo, huwag ninyong piliin ang mga natatanging upuan. Dahil baka mayroong taong masigit sa iyo at kapag lumapit sa iyo, ang nag-imbita, ang sasabihin sa iyo ay, pwede bang umalis ka dyan? Ibigay mo yan dito. Sa gayon, mapapahiya ka. Mas mainam na raw na sabihin sa atin na, ay wag ka dyan umupo, dito ka sa magandang upuan. Sa gayon, nabigyan ka ng karangalan. Purihin ang on. Ang mensahe po na ibabahagi ko, pakinggan niyo po ito ng mabuti. Kahalagahan ng kababaan ng loob. Pakiulit po. Importance of humility. Ano nga ba yung humility o kababaan ng loob? Ito po ay pagkilala. Kung meron ka nito, kung ikaw ay mababa ang loob, ito ang ibig sabihin noon. Kilala mo ang iyong limitasyon. Pag mababa ang loob mo, meron ka nito, kilala mo ang limitasyon mo, kilala mo yung kahinaan mo, at marunong kang magpahalaga sa iba. Hindi ka mayabang at hindi ka nagmamataas. Yun yung simpleng kahulugan ng humility. Ayon po sa mabuting balita ngayon, ito po ay isang mensahe sa Biblia kung saan ang Panginoong Hesukristo'y nagturo. Nagtuturo po ang Panginoon tungkol sa kababaan ng loob at pagiging mapagbigay sa mga nangangailangan. Yun po yung turo niya rito. Maging mababa at tumulong sa mga nangangailangan. Ipinapakita rin nito kung paano dapat mamuhay ang isang mananampalataya sa pagitan ng pagpapakita ng pagpapakahalaga sa iba at pagtulong sa mga mahihirap. Yung mensahe na ito tumutukoy doon sa kahalagahan ng iba, pinahahalagahan ng iba at tinutulungan ng iba. Narito po ang mga pangunahing puntos ng Ebanghelyo kung paano ito makakatulong sa buhay nating lahat ng mga tinawag ni El Shaddai. Nagpakilala ang Diyos sa atin sa pamamagitan ni El Shaddai. At na-involve tayo sa ganitong mga maliliit na gawain, dumadalo tayo, pumupunta tayo sa anghel. Ang mensahe ng Panginoon para sa atin. Itong ebanghelyo natin ngayon, pakinggan po natin. Number 1, kababaang loob. Pakiulit po. Yan po ay makikita natin sa verse 7 hanggang 11, humility. Ang mensahe po ay pinapayuhan ng Panginoong Yesus ang mga inanyayahan sa isang piging na o handaan na huwag silang uupo sa mga natatanging luklukan. Sa halip, dapat silang umupo sa mga pangkaraniwang upuan at hayaan na ang nag-imbita ang magbigay ng mga natatanging upuan para sa atin. Ang mensahe po na ito ay tumutukoy sa kababaan ng loob at pag-iwas sa pagmamataas. Sa buhay po na isang mga mananampalataya, ang kababaan po ng loob ay nagbubukas po ito ng puso sa mga o sa paglilingkod sa ibang tao at nagbubukas din sa puso ng taong makilala ang Diyos. Kung meron daw tayong kababaan ng loob,
ito yung nagbubukas sa tao ng kanilang puso na maglingkod din sila sa Diyos at makilala nila kung sino ang Diyos. Ang kababaang loob, ito po isang bertud. Sabihin niyo po, bertud. Kapangyarihan. Kung mayroon tayong kapangyarihan na kung tawagin ay kababaan ng loob, ito po ay nagpapaganda ng ating relasyon sa Diyos. Ang kababaan ng loob, kung mayroon ka na ito ang magpapaganda sa relasyon mo sa Diyos. Hindi lang sa iyo, kundi sa kapwa mo, at maging mismo sa iyong sarili. Ito po'y mahalaga para sa mga spiritual na paglago, personal na pag-unlad, at para sa isang makabuluhan at maligayang buhay, yung kababaan ng loob. Sabi po sa Kawikaan chapter 15 verse 33, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagtuturo ng karunungan, at ang pagpapakumbaba ay nagbubunga ng karangalan. Ang karangalan, hindi lang nanggaling sa iyong pinag-aralan o sa iyong posisyon sa lipunan o kung sino ka sa mga nakatatanda sa lahat. Ang tunay na karangalan nasa Diyos. At yan ay sa pamamagitan ng kababaang loob. Purihin ang Diyos. Luke chapter 14 verse 11, sapagkat ang bawat nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Naalaala ko po na minsan ang Panginoong Hesukristo ay kinuha niya ang paslit, kinuha niya yung bata sa gitna ng mga lingkod niya, sa gitna po ng mga apostol niya. At ang sabi ng Panginoon, pag di kayo tumulad sa batang ito, ay hindi kayo paghaharian ng Diyos. Ang Panginoon, walang kinuha isa man sa kanyang mga alagad para gawing halimbawa. Ang kanyang ginamit ay ang bata. Anong meron sa bata? Bakit ginamit ng Panginoon ang bata? Ang sabi nila, dahil ang bata inosente. Ang bata ay mapagpatawad, ang bata ay madaling makalimot, ang bata nag-aaway, may magkakasundo na naman sila. Hindi yun eh. Hindi doon tumutuko yun. Kasi sabi ng Panginoon, pag di kayo tumulad sa bata, hindi kayo paghaharian ng Diyos. Kulang na lang sabihin niya sa kanyang mga alagad, kasi hindi ko kayo kayang sawayin. Hindi katulad ng bata na pwede kong gawin ang lahat kong gagawin. On. Amen po. Tandaan po natin, sa ebanghelyo natin, maganda yung mensahe dito. Yung nagpapakababa ay itataas at ang nagpapakataas ay ibababa. Kung magbubuhos po kayo ng tubig sa lupa, pagmasdan ninyo kung saan pumupunta ang tubig. Sa gawi ba ng mataas na lupa o sa gawing mababa? Sa mababa, ganun din ang Diyos. Kapanig ng Diyos ang taong may mababa ang kalooban. Purihin ang Diyos. So yun po yung number 1, yun ang ibig sabihin ng humility. Yung kababaan ng loob. At kinuha nga yan ng Panginoon na kung kayo ay aanyayahan, huwag ninyong piliin yung mga natatanging upuan. So, ibig sabihin, taglayin ninyo ang kababaan ng loob. Pangalawa, pagiging bukas palad. Pakiulit po. Being generous. Tingnan niyo po yung verse 12 at 14 ng binasa natin. Sinabi naman ni Jesus sa nag-anyaya sa kanya, kapag naghahanda ka, huwag ang mga kaibigan mo, mga kapatid, mga kamag-anak o mayayamang kapitbahay ang aanyayahan mo.
sapagkat aanyayahan ka rin nila. At sa gayon, nagantihan ka na. Kaya kung ikaw ay maghahanda sa isang malaking salo-salo, ang mga pulubi, mga pingkaw, mga pilay, mga bulag, ang anyayahan mo, hindi sila makagaganti sa iyo. Sa gayoy, magiging mapalad ka. Gagantihan ka ng Diyos. Now, dito po kayo tumingin. Tingnan niyo po yung ibig sabihin po yung number 2 na ito, yung pagiging bukas palad, being generous. Tinutukoy din po sa mga talata na ito na ang pag-imbita sa mga dukha, pag-imbita doon sa lumpo, pilay, bulag, sa mga handaan, sa halip na kaibigan, kamag-anak o mayayamang kapitbahay. Alam niyo, hindi ito literal ha. Hindi literal yan. Na kapag naghanda ka, huwag mong tawagin ng mayaman mong kapitbahay. Sasama naman ang loob nun sa'yo. Hindi ka nag-aanyaya. Huwag mo daw anyayahan ang kaibigan mo. Ay di mas lalong magagalit sa'yo yun dahil kaibigan mo yun. Huwag mong anyayahan ang kamag-anak mo. Ay di lalo na. Kamag-anak mo yan. Hindi po ito literal, mga kapatid. Ito po'y nagpapakita ng tunay na pag-ibig, mga kapatid, at pagmamalasakit sa kapwa, lalo na sa mga hindi kayang magbayad ng anumang pabor. Naintindihan niyo po yun? Ang pagiging bukas palad ay naglalapit sa isang mananampalataya sa puso ng Diyos at nagmamahal sa lahat, lalo na sa mga nangangailangan. Ang mensahe dito ng Panginoon, bakit ibig niya na ang tao'y turuan na kapag kayo mag-aanyaya, ang tawagin mo yung bulag, yung pingkaw, yung ganito, yung walang kakayahan na gumanti. Hindi naman ibig sabihin na literal na kapag maghahanda ka, humanap ka ng bulag sa daan, humanap ka ng pilay, humanap ka ng mga tao na may mga kapansanan. Hindi literal yun. Ang ibig lang sabihin ng Panginoon, yung taong hindi ka gagantihan sa ginawa mo. Ang tao pa naman mahilig gumanti. Gawan mo ng masama, lintik lang ang walang ganti. Pero subukan mo naman na gawa mo ng mabuti. Ano sasabihin niyan? At pakatatandaan niya pa, makakaganti din ako sa iyo. Ang tao mahilig pong gumanti. Ano ang gusto ninyong ganti? Gantihan kayo ng masama o gantihan kayo ng mabuti? Maging bukas palad. Purihin ang Panginoon. Ulitin ko, hindi literal na huwag mong anyayahan ng kaibigan mo at kapitbahay mo, lalo na kung mayaman. Ang ibig lang sabihin dito ng Panginoon, yung tunay na pagiging bukas palad upang hindi masayang ang pagiging bukas palad natin, kapag ikaw ay magbigay, huwag mong asahang gumanti ang tao sa iyo. Kapag binigyan kasi natin ng tao, nalaman ng tao nagbibigay ka, nalaman ng tao tumutulong ka, nalaman ng tao bukas palad ka, anong gagawin ng tao? Itataas ka, pupurihin ka, hahangaan ka, papalakpakan ka. Ano ang sabi ng Biblia? Kapag ganon ang nangyari sa inyong ginawang pagiging bukas palad, natanggap mo na ang para sa iyo at hindi ka na makatatanggap ng para sa Diyos kasi nabayaran ka na. Sa halip, kapag nagbigay ang kaliwa, ay wag nang malalaman ng kanan. Sapagkat ang nagbibigay ng lihim, ginagantihan ng Diyos ng lihim. Sino dito ang talagang gusto niya pagpalain siya ng Diyos? Tapos, sa madaling salita, ang taong nagbibigay, naniniwala si Brother Mike na ang tao mapagbigay, gumiginhawa ang buhay. Subalit, naghihirap,
At unti-unting namamatay ang taong tikong ang mga kamay. Doon sa mga hindi nagbibigay, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Samantalang ang meron ay lalong mananagana. Kaya binabanggit doon na mapalad ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Bakit mapalad ang nagbibigay kaysa sa tumanggap? Hindi ba masigit na mapalad yung binigyan kasi binigyan siya? Bakit na naka-address sa nagbigay ang pagiging mapalad kaysa doon sa binigyan? Now, tingnan niyo po ito ha. Bakit sinasabi ng Diyos na mapalad ang nagbibigay? Kasi yung nagbibigay, mapalad siya kasi meron siya. Samantalang yung binigyan, kaya sa binigyan kasi wala siya. Sinong mapalad ngayon? Yung meron o yung wala? Yung meron. Sino ang meron? Nagbibigay. Purihin ang Panginoon. At naroon ang kanyang pangako. The more you give, the more you receive. Purihin ang Diyos.